live na to ay para sa kaguluhan dito sa Makati at Taguig. In-upload ko lang po dito sa live para ma-save ko, ma-record ko. Dahil maikli lang po ang memory ng cellphone ko, hindi po ako pwede mag-save ng video. Kaya naisipan ko lang pong gamitin itong aking isang group dahil ang aking FB account ay wala na po ako nakikitang live doon. Hindi ko alam pa paano mag-live dito. Dito po sa account na to ay may nakita akong live. Kaya dito ko po naisipang mag-live. So ang pag-uusapan po sa gabing ito, ang topic ko po sa gabing ito ay ang tungkol sa kung saan ba nagmula itong lupa na pinag-aawayan nila na tinatawag na Bonifacio Global City, na dating Port Bonifacio, na dating Port William McKinley. Ganito po yan, no? Ayon po sa mga aking kaalaman mula pagkabata at sa mga naririnig, sa mga usap-usapan ng aking mga magulang, at lately po, dahil po sa naging interesado rin po ako sa history ng aking lolo na isang USAPay, ay nagtayo rin po ako ng group tungkol sa mga tinatawag na SADOS, son and daughter, yan, nung of USAPay, World War II veterans. Ayun, so ako po ay nagtataka tungkol sa kaguluhan na to dahil masalimuot po talaga yung problemang ito dahil marami talaga, daang-daang libong mga residente ang apektado dito sa agawan ng teritoryo na to. Umpisahan po natin sa umpisa. Hindi po natin alam kung totoo ba yung mga pinipresenta nila ng mga claims nila sa korte, ang kanilang mga sinaunang mapa pa raw, kung sinasabi nila may mga mapa silang ipinipresenta sa korte. Ang akin lang naman, paano ba nagsimula itong Port McKinley? Ito po yan, ano, kasama na rin po dito yung aking research noon pa. Sa pagkakaalam ko, ang Port McKinley po ay binili, ito po ay binili ng gobyerno ng Amerika noong panahon ng labanan ng Kastila at ng Amerika. Ay binili ito ng Amerika para maging isang kampo na tinawag nilang Fort William McKinley. Ngayon, ang lawak po ng Fort William McKinley ay napakalaki. Kung makikita nyo po yung sa mga lumang litrato, lahat po ng abot tanaw mula dito, kung nakapasok po kayo dito sa tinatawag na American Cemetery, hanggang ngayon po nandiyan po ang American Cemetery na party po ng Fort McKinley. Ang kasunod po niyan ay ang mismong headquarters ng Fort McKinley, na kung saan ang lolo ko ay yun ang headquarters nila. So pag nakatayo po kayo sa may parting likuran ng American Cemetery, lahat po ng matatanaw ninyo ay halos sakop ng Fort McKinley. Hanggang ano po ito, kung di po ako nagkakamali, abot po ito hanggang Parañaque yata, sukat, o hanggang Muntinlupa pa yata, something, kung di ako nagkakamali. Malaki po ang Fort McKinley. Ngayon, ito po ay binili. Kaya, ang ibig sabihin po nito, binili po. So, kung pag once na po na binili na ang isang property, so yung mga dating nagmamay-ari nito ay wala na. Hindi po ba? Kasi binili na eh. And then, hanggang sa nagkaroon na nga po ng World War II.
nandito pa rin po ang USAPay. Kasi before po World War II, nakita ko pa ang birth certificate ng tatay ko na isang anak ng USAPay, na ang nakalagay sa birth certificate ng tatay ko ay Fort McKinley. Ayan Fort McKinley. Dahil isa po siyang kampo. And then, after po ng World War II, ang nangyari po, sumuko na yung mga Hapon, siyempre, after ng World War II, naging maayos na yung lahat, at magpo-pull out na mula sa Pilipinas, mag-uuwian na itong mga counterpart na Amerikano. So, ang may iwan dito yung mga ating mga USAPay na lang, at saka USAPay, tsaka yung ating mga iba pang mga kasundaluhan na nirecruit o naging scout nitong Amerika noong panahon ng World War II. Ayan po. Kung kaya't noong mga panahon po na yon ay ibinenta na po ng Amerika ang kalahati ng Fort McKinley. Yun ang sa research ko at sa mga naririnig ko sa aking mga magulang. Ibinenta po ang kalahati ng Fort McKinley at napakalawak po nito. Yung pong parte ng Parañaque yata, basta parting Parañaque or Sucat or Alabang na yan, basta yung side na yon na kalahati ng Fort McKinley ay ibinenta. So, may naiwan na part. Itong pinakasentro na headquarters, yung tinatawag na kampo, naging kampo ng USAPay ay itinurn over na. Nung nabenta na pa yung kalahati, ang sumunod po doon ay itinurn over na po itong Fort McKinley sa ating Armed Forces of the Philippines. Ayan po, malinaw. So, ibig sabihin po, yung nabenta na, so, part po ng Fort McKinley yun. Itong naiwan, itinurn over sa Armed Forces of the Philippines. Ayan. Nalinaw po. Ang masasabi ko lang po, ang mga USAPay noon, bago pa mag-World War II or after po ng World War I, yung labanan ng Kastila at ng Amerika, ay nag-recruit pa rin po sila ng mga Pilipino na gagawing USAPay. So, isa na po ang lolo ko doon at doon na nga po ipinanganak ang tatay ko sa loob ng kampo headquarters ng Fort McKinley, Makati. Ayan po. And then nga, nabenta na yung kalahati hanggang sa na-turn over na yung Fort McKinley dito sa Armed Forces of the Philippines. So, malinaw po na ang mga claims, para sa akin po kung titingnan natin, di ba? Di po ba? Nagtatanong din ako na yung mga claims ng mga nagki-claims dito sa lupa ng sasakupan ng Fort McKinley ay dapat wala nang visa yung kanilang mga claims na yan kasi nabenta na yun di ba? Ibig bang sabihin yung kalahati na nabenta na noon, hahabulin pa nila. Ibinenta na rin ng Amerika. So, ibig sabihin, kung itong Fort McKinley, yung natitirang kalahating bahagi, ay hindi itinurn over sa Armed Forces of the Philippines at ibinenta din ng Amerika sa mga pribadong sektor, ibig sabihin, di ba? Siya yung may desisyon. Siya yung may-ari na di ba? Ngayon, ang kine-claims itong mga nagki-claims na to, ay yung mga sinauna pa raw, na ewan natin kung ano yung mga kine-claims sila, kung mga paanohan sila ang mga nilalabas nilang mga mapa, mga pahabaan pa ng panahon na inabot pa, tila inabot pa ng World War I at World War II. Buti buo pa yung mga mapa nila, no? Hindi pa karamihan ng mga mga ganun mga nawasak na nung panahon ng giyera. Kaya talagang
masalimuot talaga tong usapin na to eh. So anyway, 'di ba? Kung ikaw yung dating may-ari, nabili may nakabili na nung isang buong partial, tapos binenta ng nakabili yung kalahati, naiwan yung kalahati, itong kalahati may pinag-iwanan eh. Ito yung Armed Forces of the Philippines. So, sino ngayon ang may-ari ng BGC? Ang gobyerno ng Pilipinas, ang Armed Forces of the Philippines. Di po ba? Kasi para USAPay, turn over para magamit ng Armed Forces of the Philippines. Kaya lang, dinevelop nga ng panahon ni FBR, ginawang Bonifacio Global City. So, eto na, nagkagulo na, nagkanya-kanya na silang claim. At marami na nag-submit ng mga claims. At ito nga ang nangyari, nagkakagulo ngayon ang mga EMBO, yung BGC, may mga kaso-kaso, kaso sa mga teritoryo, which is parang ano na eh, parang hindi na maganda eh, nakakairita na yung mga nangyayari. Dahil parang ano eh, sa tingin ko wala na sa hulog eh. Katulad ng mga yan eh, yung nangyayari ngayon eh, paano, di ba? Yung mga may-ari na ngayon, mga bagong may-ari na ng bawat mga lote, mga titulo na sila, paano yon? Ibig sabihin, pag yung mga building, yung mga pinatayo, mga infrastructure na ginasusan ng mga city government na yan, di ba? Ibig bang sabihin, pag sinabi ni Korte, at nakita ni Korte, ikaw pala ang nakapaglabas ng mas sinaunang na mapa ng kiniklaim mo, si Juan pala ang nakapaglabas ng mapa, o di ba? Natalo si Pedro, kumbaga nanalo si Juan, di ba? Samantalang kung titingnan natin mga kababayan, kung titingnan natin isipin nyo maigi, yung mga kine-claims nila kung tutuusin, expired na yun, wala na eh. Dahil naibenta na yun eh. Nung huling-huling talagang may-ari nito, nung kabuuan yan, is yung Amerika na ginawang kampo ng USAPay. Sila yung lumaban nung panahon ng World War II. Actually, ang mga pamilya nila nakatira dyan sa loob ng kampo. Karamihan ng pamilya ng USAPay dyan ay namasaker. Nung sinakop ng Hapon yan, pinagpapatay lahat ng pamilya ng mga nakatira dyan. Mga pamilya ng mga sundalo na Pilipino na ginawang sundalo ng Amerika, yung tinatawag nilang scout, mga nirecruit ng Amerika para lumaban sa Hapon. Ayun nga. So, ang pinagtataka ko lang, di ba? Ano ba yung pinaglalabanan nila? Ano ba yung pinag-aawayan nila dahil may Bonifacio Global City na? Ibig sabihin, malaki ang income, ganito, which is, sino ba talaga ang dapat na magmay-ari? Diba? Yung may pinakamatagal na maililitaw na ebidensya na sila yung may matagal ng mapa. So, kung sino ang makapag-produce ng mapa na di natin masasabi kung original ba to o hindi. Kasi sa panahon na yun parang galing daw sa archive. So, alam mo naman din sa Pilipinas mahirap nang paniwalaan mga nangyayari dito. Kasi dito sa Pilipinas, alam niyo naman, di ba? Money talks. Dito lahat magagawa natin. Basta may pera. So, ando na tayo. May lumabas na mga mapa, pero ang tanong, di ba? May merit ba yung mga lumabas na mapa na yun? Dapat bang ikonsidera? Samantalang yung ilalabas nilang mga matatagal ng mapa na yan, wala na. Dahil nabili na nga, ang may-ari ang Amerika at ang kalahati nito binenta na ng Amerika. Hindi po ba? Naibenta na yung parting Paranaque. So, yung naiwan, ito ngayon na pinag-aawayan yung panahon na to dahil na-develop na nga, marami ng building. Ayan.
So, dun lang ako nagtataka. Kung ang simpleng mamamayan, kagaya ko, ay napapaisip, bakit ang mga korte ay nagkakaroon tayo ng mga katanungan na bakit ang gulo-gulo, bakit ganito, bakit ganyan, na parang bawat sa tingin ko, bawat desisyon na gagawin ng mga korte ay masalimuot at talagang komplikado. Alam nyo kung bakit? Kasi may mga dahilan may mga intensyon na may mga ano dito tawag dito, may mga intention sila na may mga mapapakinabangan sila, naglalabasan na yung pagiging gahaman ng tao, kaya ang naapektuhan dito ay yung mga mamamayan na namumuhay na ngayon sa panahon na to. Ang naapektuhan dun sa matatagal ng claim na kung tutuusin ay wala na yung mga claim nila. Di ba? Kung tutuusin, di ba, yung isang lugar, imagine niyo yung isang lugar, ibinenta na ng tatay mo. Yung nakabili, di ba? Yung nakabili may pinag-iwanan. Nabenta na Ngayon, kiniklaim mo na sa iyo kasi na-develop na, natayuan na ng bahay ng ganito. Paano? Pero kinatigan ka ng korte, halimbawa. Okay, sabing ganun. O ikaw pala may titulo. Bakit hindi ikukonsidera yung nabenta na? 'Di ba? Dapat kasali yun Nabenta na At isa pa, sa gobyerno iniwan Sa gobyerno 'Di ba? Kung sa gobyerno, dapat dapat kampo yan dapat noong time na dinevelop yan, ano na sila, kung tutuusin, dapat nagharap-harap na kung sino talaga ang talagang may karapatan dyan. Dapat noon pa. Hindi yung kanya-kanya tayo produce ng ebidensya. Kumbaga sa akin, ilabas yung mga ebidensya niya. Yung mga ebidensya niyo pamumunas ko ng pit yan dahil hindi ko na paniniwalaan yan. Mas paniniwalaan ko yung birth certificate ng tatay ko. Sa totoo lang. Kasi yung birth certificate ng tatay ko, Kastila pa nakalagay. Kung saan siya pinanganak. Mas paniniwalaan ko pa yon. Pero yung mga ebidensya niyo, ewan ko ba sa korte, bakit naniniwala dito sa mga to. Sa akin yung hirap yun pamumunas ko ng pit ko yan. Sa totoo lang. Hindi ko paniniwalaan yan. Ibabasura ko yan. Dahil, kumbaga, di ba, meron ako isang sasakyan. Naibenta ko na yung sasakyan Di ba? Yung sasakyan, may pinag-iwanan. Halimbawa, pinag-iwanan, kamag-anak ko din, hindi iba. Ngayon, nahabulin ko sa akin yung sasakyan. Paano yung binentahan mo? Paano yung bumili? Di ba? Meron ako dating rehistro niyan Akin yan Ganon. Di ba? Dapat pinaliwanag nila sa korte yon. O dapat ang korte din mismo, dapat alam nila yon. Malamang alam ng korte yon. Dahil ang tatalino nila para umakyat ng Supreme Court mula sa Regional Trial Court. Alam nila yan. Ang tatalino ng mga tao na to. Dahil ako nga hindi nag-aral Ako nga hindi ako abogado common sense lang Diba? Napaka common sense bakit nagkagulo ng ganito? Daan-daan libong pamilya na apektuhan. Diba? Dapat kasi kung ano lang yung meron kung ano lang meron sila, dapat makontento at maging masaya na dapat nag-usap-usap na lang sila, paghati-hatian natin to. Kasi katulad niyan merong isang bayan na maliit, wala silang talagang katulad niyan, isang building na mataas, wala sila. Pwede rin kung ganun pala pag-uusapan pwede rin siya mag-claim, di ba? Kumbaga, hahalongkatin itong si isang bayan na to na yung aparador ng lolo niya. Maghahanap siya ng mga lumang titulo na kung tutuusin, matagal lang naibenta yung property. Tapos pupunta siya sa korte, may titulo ako. Galing pa sa lolo ko yan. Property ng lolo ko kasali lolo ko dyan may parte lolo ko dyan Tapos yung isa ganun din. Mga nabenta na noon yan. Di ba? So nag-aaway-away sila
doon sa isang property matagal na nabenta. Ha? Ito naman ang korte. Ewan ko kung bakit pinapaniwalaan itong mga dokumento na to. Natatawa na lang ako sa kanila talaga. Pag naisip, katulad niya ngayon, nakahiga na ako, naiisip ko parang ang gulo yata. Parang meron yatang, parang may mali yata. Parang merong hindi tama. Ganon. Kaya nagiging magulo Kasi, sa tinagal ng panahon, lalo ngayon, andyan na libo-libo na mga bahay na nakatayo, libo-libong mga establishmento, mga building, di ba? Pagkatapos, all of a sudden, bubulabugin, guguluhin, ganun. Biglang, yung mga ipinatayo, iba na may-ari, ganun. Ibig sabihin, isa pa yun Kumbaga yung isang building, pinatayo, tapos biglang nag-decision si korte. Sa'yo yan. Di ba? Ikaw panalo, sa'yo yan. Paano gagawin doon? Basta-basta niya na lang ba papasukin? Kagaya ng eskwelahan na amin yan. Kami panalo sa korte. Di ba? Sa amin daw yung teritoryo. Kami ang may karapatan sa teritoryo. Pero paano naman yung eskwelahan na ipinatayo nitong ipinatayo ng isang ang tawag dito, isang munisipalidad. Di ba? Paano yung mga mag-aaral nito? 'Di ba? Sila ang lilituhin ngayon. Sila ngayon naapektuhan ang mga magulang, lahat. 'Di ba? Kaya nagiging magulo. Siguro dapat ito ay pinagplanuhan maigi kung paano linawin kung ano talaga ang mga sakop nung transition na tinatawag nila na itong transition na yan. So, ibig palang sabihin na pagka pala nasakop itong isang lugar at ibinigay dito kay ganito, ibig palang sabihin pwede niya pasukin at sabihin, kami may karapatan dyan, yung bahay mo, yung building mo, sa amin na yan. Kahit siya yung nagpatayo, pwede mo na palang kunin ng basta-basta. Hindi lang kalsada ang kinukuha Di ba sana kung kalsada lang pati mga property Paano ang mga ospital? Hindi ba? Di ko kukunin yung ospital, mababago yung manage. Magiging magulo. Sino ba magmamanage? Ano ba magiging patakaran? Na kung dati nagagamit ng libo-libong mga mamamayan na mga sakit kagaya ko. Pati ako naguguluhan Naapektuhan kami dahil sa kaguluhan na to. Ang mga estudyante namin naapektuhan. Kaya wala talagang idudulot na maganda ang kasakiman. Di ba? Hindi masamang mag-ambisyon. Hindi masamang mag-ambisyon na umasenso o umangat ang o gusto nyong iangat ang inyong isang lungsod. Pero kung labis-labis ang pagnanasa, kung may halong kasakiman, dapat pag-isipan nyo maigi. Dahil lahat ng yan may balik. Lahat ng yan may balik yan na kung ang gusot ay pinasok nyo, di ba? Dadating ang oras na magiging maayos yan na kayo ay nganga. Di ba? Katulad yan, kunin ang EMBO, halimbawa. So, pwedeng tumakbo sa EMBO. Kahit kinuha nyo yung EMBO, paano kung kumandidato naman? Etong mga taga-kabilang munisipalidad dito sa inagaw nyong munisipalidad at nanalo. Di panibagong gulo na. Kaya sana hindi nyo ginugulo yung tao ginugulo nyo Di ba? Dapat kayo, pare-pareho kayong public servant. Dapat kayo mag-isip ng maganda. Kayo yung maging magandang halimbawa sa mga mamamayan. Dapat ang inuuna nyo, kayong mga government official, dapat ang inuuna ninyo ay hindi yung kapakanan ninyo lamang. Dapat
centralized. Dapat kapakanan ng taong bayan, unahin nyo. Ganon din po sa pagkakaalam ko talaga. Ang ating mga korte, kaya na itinatag ang mga korte na yan para sa kapakanan ng mamamayan, para sa kapakanan ng mga naargabyado. So iba na yata nangyayari ngayon. Ang bira. Parang parang hindi na makatotohanan mga nangyayari ngayon sa paligid. Totoo lang. Kumbaga, nahirap na. Ang hirap paniwalaan ng alam mong wala kang paniniwala sa kanila. Dapat talaga ayusin nila tong gulo na to. Dahil sila gumawa ng gulo. Hindi yung mga taong bayan na naapektuhan. Dapat tigilan nila yung kasakiman. Maging totoo sila. Pare-pareho sa mga sarili nila. Hindi ko mo makapangyarihan ka. Pwede mo nang gawin lahat ng kaya mong gawin. Alalahanin nyo. Saglit lang ang buhay ng tao. Dumaan lang kayo dito sa mundo. Anumang kasakiman ninyo dito sa mundo, hindi nyo madadala sa oras na bumiyahe na kayo sa kabilang buhay. Tandaan nyo yan. Kaya habang may natitira pa kayong panahon, sana makapag-isip kayo. Sana maging malinaw ang mga isip ninyo. Ayan, na magdesisyon ng tama, na hindi para sa mga sarili ninyo. Kailangan dapat para sa lahat. Dahil hiram lang din ang buhay. Tandaan nyo yan. Hindi nyo madadala sa hukay ang sobra-sobrang yaman. Kaya, iwasan po sana ang kasakiman. Katulad ng sinabi ko, dapat balikan talaga itong issue na to at linawin maigi. Kasi katulad yan, kung final decision, paano? Ganun lang, paano ang tao, paano ang mamamayan, ano ang mangyayari, ano to, sakupan, ganon. Pag may order galing sa taas, sakupin nyo na yan, kayong may karapatan dyan. Sigurado ba kayo na itong taong to ang may karapatan? Diba? Gaano ba kayo kaperpekto sa mga desisyon ninyo? Siguro bago kayo matulog, pag-isipan din nyo kung tama yung mga nangyayari. Dapat balansin din ninyo. At ang dapat isaalang-alang nyo yung kapakanan ng mamamayan, ng nakararami, lalo na yung mga estudyante, may mga sakit. Ganyan po. Kasi hindi matatapos yung kaguluhan na to kung paiiralin itong mga ipipilit ng bawat isa. Kasi ang mangyayari niyan, gagawin nyo, ililipat nyo na magiging magulo. Pagkatapos lalaban tong isa at kakandidato rin sa kabila para mabawi niya yung lugar. So, di ba? Hindi po yan ang talagang solusyon dun sa problema. Sana makaisip ang mga korte, ang gobyerno ng mas magandang solusyon para sa problemang ito. Para sa akin, di ba? Although para sa akin may mas lamang kung sino talaga ang may claim. Kagaya nga ng sinabi ko, ang tatay ko ay pinanganak sa Port McKinley, Makati, na anak ng isang USAP. Pero hindi ko pa rin na kahit sino pa man ang may claim dito. Total, ang Makati ay marami silang business
mga business establishment sa Makati. So, ang Taguig kasi, ito lang talaga nilang pagkukunan, itong Bonifacio Global City. Si Pateros talagang wala, as in wala. Kitang-kita nyo naman, ang liit lang, lumiit ang bayan ng Pateros dahil sa bentahan na nangyari noon. So, maghahabol din si Pateros. Paano kung maglalabas naman din ng dokumento ng lumang dokumento si Pateros na galing sa hinulukay na baul ng lola niya? Diba? Sino ang hindi matatapos tong gulo na to? Ang mga tao ang naguguluhan, hindi ang mga nanggugulo. Diba? Kaya para sa akin, dapat makialam na rito ang mga nakatataas at magkaroon sila ng magandang plano para dito na matapos na itong kaguluhan na to. Kung maaari lang, maghati-hati na. Kumbaga parang hating kapatid. Kung tutuusin wala naman sa kanila lahat pare-parehong may claim dyan Kung tutuusin, lahat sila walang claim dyan. Although, panahon ng USAPay, yung mga pinapanganak na anak na yung mga USAPay soldier, nire-rehisto sa Makati. Ginagamit na noon nila itong Makati. Pero para sa akin, dahil sa turnover, over ito sa Armed Forces of the Philippines. Di ba? So, dapat ang may-ari niya, Armed Forces of the Philippines. Kaya lahat sila dapat walang karapatan dyan. Dapat ang nakikinabang sa mga buwis ito ay mapunta sa Armed Forces of the Philippines. Dapat dyan ang gagaling yung ating mga pondo para pambili ng mga kagamitan sa pandigma. Pero siyempre may mga bayan tayo na gusto rin nilang makatikim ng isang syudad na pagkukunan ng buwis. Kaso ganyan nag-aagawan sila. Kaya mas maganda nga talaga. Kung maaari nga lang, kung pwede nga lang, hati-hatiin na lang nila. Kung tutuusin, wala silang karapatan pare-pareho dyan. Dapat hati-hatiin na lang talaga. So hanggang doon lang. Maaaring mag-live na lang uli ako sa susunod. Sana may mapulot din to sa pagla-live ko ngayon. May mapulot din dito kahit konti. Kahit konti. At may mapulot din tayo ditong dahilan para maging maayos yung mga problemang ganito. Maraming salamat po.